Pagdadahilan ni Mike. Maraming babae dyan na nagkakandara pa sa'yo, Mike. Sa kanila ka na lang mag-propose ng kasal. Hindi ako nababagay sa'yo. Paano kung umibig ako pagdating ng panahon? Pero hindi niya na ito isinatinig. Aalis na ako. Akmang tatayo na siya nang magsalita itong muli. Bibigyan kita ng pagkakataon para makapag-isip ng mabuti. Hanggang ngayon buwan lang ang ibinigay na chance ni Dad para ipakilala kita sa kanya. Sinusubukan pa rin ni Mike na kumbinsihin ang dalaga. Hinarap siya ni Ella na waring nagtataka. Nasa edad ka na, Mike. Bakit hanggang ngayon nagpapahawak ka pa rin ng buhay mo sa iyong ama? Hindi ka ba makapagdesisyon para sa sarili mo? Bakit mo pa kailangan gawin ito? Isa ka ng matagumpay na tao. Kailangan mo pa bang isakripisyo ang kinabukasan mo dahil lang sa kagustuhan ng iyong ama? Paalala niya sa lalaki. Exactly, Ella. Because my dad is dying. And it was his dying wish to see us married. Malungkot nitong sagot kay Ella. Gustuhin ko mang magalit sa kanya pero hindi ko magawa. Dahil alam kong wala siyang ibang ginusto kundi ang malagay ako sa tahimik. Sa tingin mo ba ay gusto ko ito? Bakit ko hahayaang ikulong ang kinabukasan ko sa isang kasal? Pero ito lang ang tanging hinihingi niya sa akin, kaya ibibigay ko ito sa kanya. Hahayaan pa rin kitang magdesisyon. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pagtatapos sa sinabi nito, naguguluhan man ang isip ni Ella, ay hindi na niya ito sinagot pa. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad palabas ng pinto. Napabuntong hininga na lang si Mike sa nakitang reaksyon ng babae sa kanya. Alam niyang nabigla niya ito. Pero ganito ang pag-uugali niya. He's a very straightforward person. Hindi siya marunong na idaan ang lahat sa mabagal na paraan. And he doesn't know how to court a woman. Nawala na siya ng pag-asa para mapapayag ito. Tinawag niya ang waiter at pagkatapos ng ilang minuto, binilisan na lang niya ang hakbang palabas ng pinto para maabutan ng babae. Nagulat pa siya nang makita niyang dire-diretso itong pumasok sa kanyang sasakyan. Nang makapasok na rin siya sa loob ng kanyang sasakyan ay tinignan siya nito. O ano? Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ka makapaniwala na hindi na ako nagantay pang pilitin mo na sumakay ng kotse mo para ihatid ako pa uwi? Di naman ako maarte, no? Bakit pa ako aarte paano kung wala na ako masakyan sa ganitong oras, di ba? Tsaka responsibilidad mong ihatid pa rin ako kahit na hindi pa ako pumayag sa alok mo. Aba, ikaw ang nagpadala sa akin dito. Kaya dapat lang na ipahatid mo rin ako pa uwi. Speechless, hindi na lang umimik si Mike. Ibinigay na lang niya dito ang mga pinabalot niyang sobra sa in-order nitong pagkain kanina. Oh, ayan yung mga in-order mong pagkain na hindi naubos. Di ba sabi mo dadalhin mo ang sobra pa uwi? Kaya pinabalot ko na. Pambubuking niya sa dalaga. Bigla namang pinamulahan si Ella nang makita niyang 10 balot ng plastic bag. Ito lahat ang in-order niya kanina? Feeling niya tuloy ang takaw-takaw niya sa pagkain. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana para maitago ang pamumula ng kanyang muka. Lihim namang napapangiti si Mike sa reaksyon ng dalaga. Nilingon niya ito at tinanong, "Saan mo gustong magpahatid?" Saan nga ba ako uuwi? Natataranta na tanong ni Ella sa sarili. Sa ano na lang, sa supermall na lang. Nauutal niyang sagot. Nagtataka na tumingin si Mike sa kanya. Bakit sa supermall? Huwag mong sabihin na magdu-duty ka pa ng ganitong oras. Hindi ako magdu-duty ngayon. May dadaanan pa kasi ako May bibilhin lang ako. Pagdadahilan niya. Kahit na namomroblema siya ngayon kung saan ba siya matutulog. First time niya ngayon matulog sa park. Pero hindi niya sasabihin kay Madman iyon. Ayaw niyang kaawaan siya nito. Nagdududa man si Mike sa sagot ng babae, pero hindi na lang niya iyon pinahalata. Tumango na lang siya at inutusan ng driver kung saan ito ibababa. After 10 minutes ay tumigil ang Maybach sa labas ng supermall. Bumaba siya at nagpaalam na sa lalaki. Bye! Salamat sa paghatid. Agad niyang sabi dito pagkababa niya. Sinigurado muna niyang umalis na ang sasakyan nito bago dumiretso sa tandahan ni Aling Bebang para kunin ang kanyang maleta. Doon na lang siya makikiusap na magbihis ng damit. Ngunit lingid sa kaalaman niya ay mayroong mga matang lihim na nakamasid sa kanyang paligid. Samantala, sa loob ng sasakyan, panay ang tingin ng driver mula sa rearview mirror. Sa naaalala niyang sa dinami-raming babaeng umaaligid sa boss niya, ngayon pa lang ata ito naapektuhan sa presensya ng isang babae. Para kasing may malalim na iniisip ito, simula noong hihatid nila ang babae kanina. At ang pinagtataka niya,
Bakit lihim nitong pinususundan ng babae sa kanyang mga tauhan nang bumaba na ito? Nasa ganoon siyang dilema nang biglang tumunog ang cellphone ng boss niya. Boss, yung babaeng lihim mo sa aming pinasusundan. Nakita namin siyang pumasok sa isang maliit na tindahan, doon banda sa may Forbes Park. Akala namin doon siya nakatira. Pero ang pinagtataka namin ay kung bakit lumabas siya kaagad. Pero hindi na siya nakasuot ng uniform sa trabaho. Pero may hila-hila siyang maleta. Sinundan namin siya ulit And what? Iritang tanong niya dahil sa pananabik ng kabilang linya. Parang gusto niya itong suntukin ngayon dahil sa lahat ng pinakaayaw niya ay yung sinususpend siya. Ang daming pumapasok sa isip niya ngayon. Hindi madali sa kanyang magtiwala sa isang babae, kahit pa nga kay Ella. Pinaimbestigahan niya ito dati at alam niyang nag-iisa na lang ito sa buhay. Dito na rin niya nalaman kung saan ito nagre-rent ng bahay. Inalok niya ito ng kasal, hindi dahil sa may tiwala siya dito, kundi dahil alam niyang straightforward din itong magsalita katulad niya. Kaya kahit papaano, magaan ang loob niya para sa babae. Kaya pinasusundan niya ito upang makumpirma ang tumatakbo sa kanyang utak. Pero ang sunod na sinabi ng tauhan niyang nagpagulat sa kanya. At nakita namin siyang naglatag ng kumot sa damuhan at doon humiga. Parang wala na siyang planong umalis. Boss, doon yata siya matutulog. Imbestigahan mo kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi na niya hinintay na sumagot ang nasa kabilang linya. Agad na niyang pinatay ang tawag. Hindi alam ni Mike kung bakit magagalit or maaawa siya sa dalaga sa nalaman niya. Agad niyang tinapunan ng tingin ng kanyang driver at alam niyang kanina pa nakamasid sa kanya. Ibalik mo ang kotse sa Forbes Park. Biglang utos niya rito. Nagtaka man sa inutos ng kanyang amo ay sinunod pa rin ng driver ito. Agad itong nag-U-turn at bumalik sa Forbes Park. Samantala sa Forbes Park, flat na humiga sa damuhan si Ella na may sapi na manipis na kumot at ang maleta ang nagsilbing kanyang unan. Habang nakahiga, tinititigan niya ang mga mangilan-ngilan na bituin sa langit. Parang maiiyak siya dahil namimiss na niya ang kanyang mga magulang at ang lola niya. Ang mga taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Kung sana'y nabubuhay pa sila ngayon, hindi sana ganito ang buhay niya. Wala naman siyang hangad na yumaman. Ang hangad lang naman niya ay ang tuparin ang mga pangarap niya para sa kanila. Pero ngayong wala na sila, tutuparin niya pa rin ito. Tumingin siya sa langit at nakita niya ang tatlong bituin na kakaiba sa lahat. Mas malaki ang mga ito kaysa sa iba. Kahit parang uulan, hindi pa rin ito hadlang para hindi mapansin ang kanilang kakaibang kinang. Nakaramdam siya ng lungkot, paghihirap at pangungulila sa mga taong mahal niya. Ramdam niya pa rin ang sakit ng biglang pagkawala ng mga ito sa buhay niya. Nanay, tatay, lola, kung nasaan man kayo ngayon, sana masaya na kayo. Sana'y patuloy niyo po akong gabayan sa landas na tinataha ko ngayon. Alam ko na kaya ko po ito mga nangyayaring pagsubok sa buhay ko. Pero nanay, tatay, lola, ang sakit-sakit na po eh. Akalain mo yun? Pinalayas ako sa aking inuupahan dahil wala na akong pambayad. Bakit po kasi ang daya-daya nyo? Hindi nyo na lang ako sinama. Bakit niyo ba kasi ako iniwan? Sana masaya tayong magkakasama ngayon. Pero alam ko pong hindi niyo ako pababayaan. Bigyan po ninyo ako ng sign kahit ngayon lang. Maramdaman ko man lang na nandyan kayo kasama ko sa mga oras na ito. Miss na miss ko na po kayong tatlo. Nanay, tatay at lola. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan na tuluyang maglandas ang kanyang mga luha sa bawat gilid nito. Ito lang ang paraan niya para mapawi ang bigat sa kanyang dibdib. Sa paraang ito, para na ring nakausap niya ang kanyang mga magulang. Pero kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha ay ang unti-unting pagbuhos ng malakas na ulan. Pero hindi niya ito pinansin. Iniisip niya na iyon ang sign na hinihingi niya dahil dinamayan siya ng mga ito sa kanyang mga luha at kalungkutan. Napapangiti siya habang nakapikit at ninanamnam ang bawat patak ng ulan sa kanyang katawan. Nasa ganoon siyang ayos nang biglang may humila sa kanyang dalawang braso upang agad siyang mapatayo. Nagulat siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Naramdaman niya ang init ng yakap nito at may kung anong kakaibang kuryente na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ramdam niya ang mainit at mabangong hininga nito na nagdudulot ng kiliti sa bandang likod ng kanyang tenga. Bago sa kanya ang ganitong klaseng pakiramdam. Pareho silang kapwa na babasa na ng ulan.
pero walang isa sa kanila ang gustong kumawala. Kapwa nila naririnig ang pintig ng kanilang mga puso na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa. Sa di kalayuan, napapailing na lang si Mang Tomas habang tinitignan ng amo na nababasa sa ulan. Matagal na siyang personal driver ni Mike. Laging siya ang kasama nito sa tuwing wala ang personal secretary at bodyguard nitong si James. Siya ang humahalili para ipag-drive ang kanyang boss. Kaya kilalang kilala na niya ang ugali nito. Ngayon niya lang ito nakikitang ganito sa babae. Umiibig na kaya ang boss niya? Di magtatagal, magiging dalawa na yata ang boss niya. Siya lang kasi ang boss na pinagsisilbihan niya mula nang kunin siyang personal driver nito. Walang pwedeng ibang makapag-utos sa kanya maliban dito. Naalala pa niya kanina. Simula ng pagdating nila, bumaba lang ito ng sasakyan at tinitigan ng isang babae na nakahiga sa damuhan sa di kalayuan. Mga 30 minutes na siguro na nagmamasid siya sa babae nang biglang umulan. Akmang tatakbuhin niya sana ito para dalhan ng payong, pero nagulat siya nang hindi na niya ito nakita sa kung saan niya ito iniwan kanina. Bagkus, nakita niya itong nakayakap sa babaeng kanina lamang ay nakahiga sa damuhan. Napapailing na lang siya sa inaakto ng kanyang boss. Hay, buhay pag-ibig talaga ng mga kabataan ngayon. Hindi pa rin nila alam na nagmamahal na sila. Masyado yatang mabilis ang boss niya sa aksyon, pero kulang sa pagsasalita. Mahal niya na pero ayaw pang sabihin. Usal niya sa sarili. Samantalang si Ella ay hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Hindi magawang mag-sink in sa utak niya kung bakit nakayakap na siya ngayon sa lalaki. Ang familiar na masculine scent nito ay parang isang medisina na ginawa lamang para sa kanya upang gamutin siya. Hindi niya mapigilan ang pagsandal sa dibdib nito at hayaan ang sarili niyang gamutin ng pangungulila sa kanyang pamilya. Sa kabilang panig, hindi mapigilan ni Mike na yakapin si Ella. Simula nang malaman niya ang mga pinagdaraanan nito sa buhay, magkahalong lungkot at awa para sa babae ang nararamdaman niya. Pagbaba niya sa kotse, gusto na sana niyang puntahan ito kaagad para tanungin kung bakit siya dito natulog. Alam niya ang inuupahan nitong bahay, pero nagtataka siya kung bakit hindi ito doon natulog. Ngunit tumigil siya sa paglalakad nang marinig niya ang mga sinasabi nito habang nakatingala sa langit. Ilang minuto niya itong pinagmamasdan. Nagdadalawang isip siya kung pupuntahan ba niya ito o hindi. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili nang makita niya itong umiiyak habang nababasa na ng ulan. Gusto niya itong yakapin at iparamdam sa kanya na andito lang siya at handa siyang samahan ito sa lahat ng pagdurusa niya. Nang maramdaman niyang medyo nakarelax na ang dalaga, tinanong niya ito. Bakit hindi mo sinabi kanina na wala ka palang matutuluyan? Umangat ng tingin si Ella mula sa pagkasandal sa dibdib ng lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang nagkatitigan at kapwa palapit ng palapit ang mga labi nila sa isa't isa. Akmang malapit na ang labi nila sa isa't isa nang umiwas si Ella. Natakot siyang mahulog ang loob niya rito. Kung ngayon pa lang na hindi pa siya pumayag na magpakasal sila, parang hindi na niya kayang tuparin ang usapan nila. Paano pa kaya pag nagsasama na sila? Sa mall, kalalabas lang ni Ella mula sa employee's exit nang mapansin niya ang matangkad at maskuladong lalaki na papalapit sa kanya. Hindi niya ito kilala. Ano naman ang pakay sa kanya nito, di ba? Wala naman yatang magkaka-interes sa kanya dahil wala naman siyang pera. Hindi na lang niya ito pinansin. Baka masyado lang siyang nag-isip. Pero teka, bakit parang nararamdaman niyang sumusunod pa rin sa kanya ang lalaki? Bigla niya itong nilingon. Mister, sinusundan mo ba ako? Agad niyang tanong dito. Ma'am, inimbitahan sana kayo ni boss mag-dinner sa labas. Gusto niya lang daw kayong makausap. Nag-aalangan ang pakiusap ng lalaki sa kanya. Ha? Boss? Sinong boss niyo? Ay naku sir, baka nagkamali lang po kayo ng nilapitan. Agad na niya itong tinalikuran. Hindi po ma'am, di ba kayo po si Miss Ella Sanchez? Agad naman nasagot ng lalaki habang sumusunod pa rin sa kanya. Tumigil siya saglit sa paglalakad at hinarap ang lalaki. Ako nga ho, teka, ano ba ang kailangan ng boss niyo sa akin? Sumama na lang po kayo ma'am para malaman po ninyo. Pangungumbinsi pa rin ito sa kanya. Napuzzled si Ella sa sinasabing boss ng lalaking ito. Kaya para malaman niya kung sino itong boss na nagkaka-interes na kausapin siya,
ay nagpatinaod na lamang siya sa gusto nito. Sumakay sila sa itim na Maybach. Habang nasa biyahe ay kinakabahan siya sa posibleng mangyari mamaya. Baguhan pa lang siya dito sa Maynila at wala pang gaanong kilala. Napakalikot ng kanyang imahinasyon sa pwedeng gamitin na pang self-defense sakaling may gagawing masama ang mga ito sa kanya. Kung sakaling ganoon nga ang mangyayari, ngayon na niya magagamit ang natutunan niya sa pag-aaral ng taekwondo noong high school. Tumigil siya sa pag-iisip ng kung ano-ano nang maramdaman niyang pumarada ang sasakyan sa isang mamahaling restaurant na nasa tabi ng dagat. Napawaw siya sa ganda ng ambience ng lugar na to. Halatang lahat na pumupunta dito ay halos mayayaman at may mga sinasabi sa buhay. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya na pumasok. Lahat kasi ng pumasok ay nakasuot ng formal at elegante na damit. Parang gusto niyang umuwi na lang. Umuwi? Teka, bakit ko ba nakalimutan na wala pala akong uuwian mamaya? At saka ang maleta ko, kailangan ko pang balikan yon sa tindahan ni Aling Bebang. Naku lagot, baka makatulog na yun mamaya. Bakit pa kasi ako sumama dito eh? Paninisi niya sa sarili, ngunit agad namang sumang-ayon sa naisip. Kung sa bagay, okay lang din naman. Makakalibre ako ngayon ng pagkain kahit ngayong gabi lang. Pangungumbinsi niya sa sarili. Dito na po tayo, ma'am. Kanina pa po naghihintay si sir sa loob. Narinig niyang sabi ng sumundo sa kanya na nagpabalik sa kanyang wisyo. Ano kasi kuya, kuya, hindi ba nakakahiya tong suot ko? Nakapang sales girl na uniform pa kasi ako eh. Nahihiya niyang tanong. Okay lang yan ma'am, hindi naman mahalaga ang suot mo eh. Importante makausap lang kayo ni boss. Pampalubag loob nito sa kanya. Importante? Bakit ba napaka-misteryoso naman ang boss nito? Ano ang pakay niya sa akin? Nagtataka na tanong niya sa sarili. Kahit ramdam niya ang hiya ay pumasok pa rin siya sa loob at kapansin-pansin ng maraming pares na mga mata na nakatingin sa kanya habang dumadaan siya. Hindi na lang niya pinapansin ang mga makahulugang tingin ng mga ito sa kanya. Hinatid siya ng waiter sa isang pribadong silid na napapalibutan ng crystal walls. Namangha ang kanyang mga mata sa kagandahan ng room na yon, ngunit agad namang nawala nang napako ang kanyang dalawang mata sa lalaking nakaupo sa couch at nakaharap sa kanya. Shucks! What the? Napamura siya sa sarili nang mapagtanto niyang ang lalaking nag-imbita sa kanya para mag-dinner ay ang lalaking kinaiinisan niya at ayaw na niyang makita. Biglang lumakas ang tibok ng dibdib niya nang tumayo ito at papalapit sa kanya. Heist! Naskam ako ng lalaking to! Minura niya ang sarili. Akmang tatakas na sana siya nang bigla nitong hinablot ang kanyang kamay para pigilan siyang umalis. Napangiwi siya sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Naiiritang nilingon niya ang lalaki. Bitawan mo nga ako! Ano ba? Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mong lalaki ka, no? Gusto mo bang masampal ulit? Pagalit niyang sabi sa binata. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Mike sa inasal ng babaeng kaharap niya. Bakit ba napaka-hard-tempered ng babaeng to? Wala pa naman akong sinabi ah. Ganun ba kakapal ang mukha ko sa paningin niya? Nagtataka na tanong ni Mike sa sarili. Wow, easy. Take it easy. Paano tayo makakapag-usap ng maayos kung hindi mo muna pakikinggan ang aking sasabihin? Paliwanag agad niya kay Ella. Easy-easy mo yung pagmumukha mo. Tapos ano ha? Sasabihin mo na naman na easy woman ako? Kaladkaring babae? Na isa na naman ito sa mga tricks ko para mapalapit sa'yo? Ha? No way! Uuwi na ako ngayon. Kahit wala akong mauwian, sa isip niya. Sa'yo na yung dinner mo. Baka magkautang pa ako sa'yo. Sabay hila ng kamay niya mula sa pagkakahawak ni Mike. No, wait! Pagpipigil ni Mike sa dalaga. Ella, sorry, okay? Kung ano man ang mga sinabi ko sa'yo noon, please, sorry na. Sinamahan pa niya ito ng pagpapakyut at pagpapalambing habang nagsasabi ng salitang sorry. Hindi alam ni Ella kung matatawa ba siya o maaasar sa pagsusorry ng lalaking ito sa harapan niya at talagang wala itong planong bitawan ng kamay niya. Aba, ako ba ang naglalaro ng tricks dito o ikaw? Kasi sa tingin ko parang marami kang dalang tricks sa loob ng damit mo eh. Pati pagsusorry mo, ramdam na ramdam ko ang kaplastikan. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin sa akin para makauwi na ako. Naiirita niyang sagot. Suko na talaga si Mike sa kadaldala ng babaeng kaharap niya. Nagsorry na nga siya pero hindi pa rin ito naniniwala. Do I look like a clown to her?
Sobra-sobra naman yata ang pagka-hot-tempered nito sa katawan. Pinaglihi yata ito sa tigre ng pinagbubuntis pa lang siya. Ay, kaunting pagtitimpi pa, Mike. Tigilan mo ang galit mo dahil ikaw ang may kailangan sa kanya. Paalala niya sa sarili. O ano? Matutulala ka na lang ba dyan? Wala ka nang sasabihin? Magkatitigan na lang ba tayo dito? Sunod-sunod nito na pambanat sa kanya. Ella, pwede bang pumasok ka na muna dito sa loob? Pinagtitinginan na tayo ng ibang mga customer sa labas, lalo na't naka-uniform ka pa. Unless wala kang pakialam sa sasabihin nila, okay lang din na dito tayo mag-usap since ayaw mo rin namang kumain. Ang naging sagot niya kay Ella, na agad namang nagpa-realize sa kanya. Napalingon si Ella sa maraming customers na tumitingin sa kanila. She's not aware sa mga iniisip nito tungkol sa kanilang dalawa. Mabilis siyang pumasok sa loob at patay mali siya na umupo sa couch para mapagtakpan ang pumumula ng kanyang muka mula sa kahihiyan na ginawa niya. Dahil napalakas ang boses niya kanina, lihim na napangiti si Mike sa reaksyon ng dalaga. Umorder ka na ng gusto mong kainin. Sabay ipinasa nito ang menu kay Ella. Hindi naman inosente si Ella sa mga nakalagay na ulam sa menu dahil nakapag-sideline na siya dati sa mga ganito ka-high-class na restaurant sa probinsya. Kaya napapa-order siya ng marami. Napangiti na lang si Mike. Mauubos mo bang kainin lahat yan? Tanong niya sa dalaga. Oo naman. Maliit lang ang tiyan ko pero mayroong palayan sa loob. Tsaka bakit ka ba nag-aalala kung hindi ko maubos lahat ng in-order ko? Kaya nga yan dinamihan ng order dahil yung iba iti-take out ko, no? Di ba libre mo kaya sinagad ko na? Baka bukas hindi na maulit eh. Patay mali siya ang sagot niya sa lalaki. Napapailing na lang si Max sa pangangatwira ni Ella. Naisip niyang kaninang aayaw-ayaw pa itong kumain. Tapos siya naman pala ang may pinakamaraming order. Pero hindi na lang niya ito pinahiya. Nasa sarili na lang niya ang nasa isip niya. Di nagtagal ay na-serve na rin ang kanilang in-order. Tahimik lang silang dalawa na kumakain. Si Ella ang unang nagbasag ng katahimikan. Siya nga pala, ano nga pala ang importanteng sasabihin mo sa akin? At kailangan mo pa akong dalhin sa ganitong lugar? Oh wait, ako? Sabay turo nito sa sarili nito. Kilala mo na ako? Alam mo na ang pangalan ko? Hindi na ako magtataka dahil mayaman ka nga, di ba? At kayang-kaya mo akong paimbestigahan sa mga alalay mo. Pero unfair naman kasi hindi pa kita kilala. Hindi ko nga alam ang pangalan mo eh. Sunod-sunod na sabi ni Ella habang puno ang bibig sa kakanguya. Bakit ba ganito magsalita ang babaeng to? Lahat ng ka-business partners ko at kalaban sa negosyo ay hindi nangahas na magsalita sa aking harapan ng ganito. Tapos ang babaeng to ay parang may sariling mundo na libre siyang gawin at sabihin ng kahit ano sa akin. Pero bakit hindi naman ako nagagalit dito? Mas napapansin ko pa itong cute pag nagsasalita ng mga ganun sa akin. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa mga naisip sa sarili. Hindi siya pwedeng magpa-apekto sa kadominantehan ng babaeng kaharap. Ito na yata ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang negosyo sa huli. Naisip niya. Pero kailangan niya pa rin itong subukan kung siya ba ang nararapat na babae na pwede niyang pakasalan. Pangungumbinsin niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang driver's license niya at binigay kay Ella. Ito ang identification card ko. Baka magduda ka na naman at sabihin, gawa-gawa ko lang ang pangalan ko. Sabay bigay ng card sa dalaga. Kinuha ni Ella ang identification card nito at tinitigan ng mabuti. Parang luluwa ang mga mata niya sa pagkagulat at hindi siya makapaniwala na ang lalaking kinaiinisan niya ay isa palang business magnate sa buong bansa. Oh my goodness! Usal niya sa sarili. Ang malas ko naman talaga. Ang dami ng gusot sa buhay ko, dinagdagan ko pa. Sa loob-loob niya. Pero nagpanggap pa rin siyang hindi niya ito kilala. So, Mike Valdelion pala ang pangalan mo. Nice name. Ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin? Kunyaring maang-maangan ni Ella. Kumunot ang noo ni Mike sa sinabi ng dalaga. Grabe naman tong babaeng to. Saan bang bundok ito lumaki? At parang hindi pa rin niya kilala kung sino ako. Takang tanong niya sa sarili. Pero sinubukan pa rin niyang sabihin ang pakay niya rito. Marry me. Diretso nitong sabi. What? Agad na tanong ni Ella. Bigla siyang nabilaukan sa pagkagulat sa direktang offer ni Mike sa kanya. Agad naman itong binigay ang tubig para makainom siya. Nang lumuwag na ang kanyang pakiramdam ay hinarap niya itong muli. Bakit ba ang hilig-hilig mong manira ng moment ha?
Muntik ko nang iluwa ang pagkain inunguya ko. Buti na lang naisip ko kaagad na sayang kung iluluwa ko lang, kaya nilunok ko lahat. Ikaw na lalaki ka. Alam mo, madman ka talaga. Nagbibiro ka ba? Naiirita nitong sumbat sa kanya. Kahit medyo napapatawa man siya sa sagot ni Ella, pinigilan niya na rin kaagad ang sarili at muling sumeryoso ang mukha. Hindi ako nagbibiro. Marry me. Seryoso niyang sagot. Kung ayaw ko, may magagawa ka? Wala ka naman sigurong plano na dukutin ako kung ayaw ko, di ba? Hindi porket mayaman ka at pinakamagaling na business tycoon sa buong bansa ay pwede mo na akong diktahan sa kung ano ang gusto mo. Hindi mo ako pagmamay-ari. Agad nito ang pag-reject sa offer na kasal ni Mike. So, may alam din pala siya sa ibang background ko. Hindi naman pala siya ganoong aanga-anga. Sa loob-loob ni Mike. Pakinggan mo muna ako, please. What I mean is, I know that you don't love me. Pero pwede natin gawa ng agreement na hindi natin kailangan ma-fall in love sa isa't isa. Parang gusto niyang pagsisihan ang kanyang huling sinabi. Paano kung lumalim ang pagtingin niya para sa babae? Mike, alam mo ba kung anong hinihingi mo sa akin? Hinihingi mo ang kalayaan kong magmahal. Anong tingin mo sa akin? Wife for rent? Tapos anong mapapala ko pag nagpakasal ako sa'yo, ha? Ang magiging puppet mo? Ngayon pa nga lang na nag-propose ka ng kasal nagde-demand ka na. Yung tipong wala na akong choice kundi ang pakasalan ka. Naiirita niyang sagot. Ella, that's not what I mean. Magpapakasal tayo ngunit malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Maliban lang sa lokohin ako. Dahil magiging katawa-tawa ako sa mga parents ko sa negosyo. Kailangan ko lang itong gawin para kay dad. Ayokong kung sino-sinong babae ang ipapakasal niya sa akin. Magaan ang loob ko sa iyo kahit pa na sobrang daldal mo. Pero mas mabuti na yung totoong nakikita ko ang tunay na ikaw. Kaysa magpapakasal ako sa ibang babaeng nagkukunwari lang